Hello guys! Magbibigay po tayo ng napakaraming value po ngayong gabi na to. I'll make sure that your 2023 will be a better or maybe the best year for us. Mag-entertain po ako ng mga questions ninyo about your business. Maganda po ba ang rebranding sa nag-uumpisa pa lang? Para sa mga nag-uumpisa po, rebranding po is okay po yan. But you make sure that eventually, papasok na po kayo dun sa own produce nyo na po ng mga product or kayo na po mismo yung nagpa-manufacture. Kasi marami naman pong mga manufacturer dyan na po pwede pong magbigay sa inyo ng maliit na order quantity para sarili nyo ng brand. Yung nagre-rebrand po kasi ng mga products, okay din yan. Kaso nga lang syempre, long term po yung titignan natin eh. So, ipon ka lang. Pag nakaipon ka na, may sufficient fund ka na, maliit lang na MOQ muna, like mga 1,000 pieces, 2,000 pieces muna. Pag kaya mo na yung mga ganon, magpa-manufacture ka na. Or better, kung kaya mong gumawa ng sarili mong planta, mas maigi. Hindi po imposible yan. Madali lang din pong magawa yan as long as dire-diretso lang din naman po tayo. So maganda rin po yung mga rebrand na ganyan. Paano po labanan ang inflation sa mga nagsisimulang negosyante po, Sir RDR? Tama-tama po yan kasi napakataas na po ng dolyar ngayon at by next year po, lalo pa pong mag-worse ang economy po sa buong mundo. Kaya cash is king. We have to stay liquid at all times. Iba yung may puhunan ka. Yung pera dapat ipinapaikot natin sa negosyo by next year. So paano natin paiikutin? If we can buy stuff na pwede natin makuha sa mababang halaga, ngayon pa lang kunin na natin so that by next year baka po pwede na itong maging opportunity sa atin. Pwede tayong makapagbenta ng mga items. Yung inflation po kasi wala tayong control dyan eh. Ang may control lang po tayo dun sa pwede nating gawin sa negosyo natin. Which is sa mga ibang negosyante, ako I would not suggest, pero ngayon nag-hoard na sila ng mga items nila. Kasi by next year talaga magtataasan yung mga prices niyan. So, tutubo ng malaki. May mga ganong diskarte po yung mga nasa malalaking kumpanya. Ewan ko po sa mga maliliit, pero ngayon po, mas mababa po, definitely, kung mabibili natin ngayon yung item, dahil nga sa inflation, mas tataas pa po ang presyo ng dollar. Kasi ang recession po, ang pinakatatamaan po niyan is yung mga nasa third world country, which is tayo po. Pero, at the end of the day, yung makokontrol natin, doon tayo mag-focus. Magsipag tayo, gawin natin ang lahat para dumiskarte sa buhay, and everything will be okay as long as we are focused on our goal and we are focused on our business. Huwag kayo magpapadistract sa kung ano man ang mangyayari sa labas kasi wala naman kayong control doon. Focus na lang tayo doon sa sarili natin, doon sa bahay natin, doon sa negosyo natin. Maganda pa rin po ba yung farm business, Sir Raymond? Parang doon po kasi ako magaling. Ganito po yan, ang epekto po ng recession, syempre hihirap. Tataas ang demand ngayon sa mga food. Tataas ang demand ngayon sa mga basic commodities, mga necessities. So pag tumaas po yung demand dyan sa mga ganyang klase ng produkto, damay po dyan ang agrikultura. Kasi yun po, hindi may iwasan ng tao eh. Po pwedeng hindi tayo mamili ng mga ibang bagay, pero yung pagkain, hindi tayo po pwedeng hindi kumain araw-araw. So yan yung magiging priority. So napakagandang negosyo po niyan. Malaking epekto kaya ito sa amin mga hog raisers. Yes, lahat po tayo tatamaan. Pero as I have said, hog raiser po kayo, necessity po yung business po ninyo. Probably kayo po ay hindi masyadong apektado. Pero definitely maapektuhan syempre yung feeds, yung transportation, papunta sa inyo, magmamahal. May epekto pa rin. Pero ang necessities po, hindi po mawawala yan. Kumbaga, talagang isa pa rin sa mga business na kakailanganin yan by next year. Hingi po ako ng advice about sa car buy and sell. Nagsisimula pa lang po ako, 90s car pa lang binibenta ko. Marami po akong kilala, nag-umpisa sila sa mga lumang sasakyan, mga 90s cars, budget of 300,000 below. Nag-umpisa sila doon, tapos unti-unti nilang napalaki. Ano po ang diskarte dyan? Ang diskarte po sa buy and sell ng sasakyan, pag nakabenta po tayo ng unang unit natin, ibibili ulit natin yung pinagbentahan natin ng mas higher unit na pasok doon sa budget na nakuha natin. Tapos nabenta ulit natin yon, tumubo kayo, so mas mataas na unit ulit yung mabibili ninyo. Huwag nyo po munang galawin yung tubo po ninyo. I-roll nyo lang po ng i-roll. Pero kung yan po yung magiging primarily na business nyo po, wala na po kayong ibang pagkakakitaan. Kasi lahat po ng kakilala ko nag-buy and sell, meron po silang mga side hustles, meron silang side job. Pero kung yan lang po talaga, I suggest, yung 50% po ng netong tubo po ninyo, yun lang yung po pwede po ninyong gastusin. Para sa inyo, sa pamilya, sa lahat. Yung 50% po ng netong tinubo, idadagdag nyo po yun pangbili sa panibagong sasakyan na mas mataas po ang modelo or mas mataas ang tier. Pagka ni-roll nyo po ng ni-roll yan, magugulat po kayo. Meron na kayong 2 unit, meron na kayong 3 unit, meron na kayong 4 na unit, hanggang sa magkaroon na kayo ng garahe ng mga sasakyan na paninda. Marami po akong mga kaibigan nag-umpisa sila sa mga ganyan din, sa
mga 300,000 below na puhunan pero napalaki na po nila. Suggestion ko lang din po, kapag ka nasa buy and sell po tayo ng sasakyan, of course, yung kondisyon ng unit. Kasi yung mga buy and sell po, usually kumukuha po yan kahit medyo tagilid yung kondisyon ng unit as long as kaya namang magawa. Pero double check pa rin po natin kasi syempre, mas mahirap po na mag-aabono tayo dahil sobrang mahal po ng pagawain doon sa sasakyan na nabili natin. So, kabisaduhin po natin lahat ng pasikot-sikot dyan. Especially sa kondisyon ng mga sasakyan at yung kilometrahe. Napaka-importante po niyan. Online seller po ako, Sir Raymond. Paano po ba talaga makarami ng benta? Simple lang po. Kayo po mismo ang mag-promote niyan. Kung gusto nyo pong makarami, TikTok po, mag-live kayo. Kailangan confident tayo ngayon. Hindi tayo po pwedeng mahiyain sa mga panahon ngayon. Nagbebenta ka ng skincare, dapat you have to be the product of your product. You have to demonstrate it. Hindi, sir, sinubukan ko, walang nanonood eh. Subok lang ulit. Post kayo, Shopee, Lazada. Mag-live kayo sa Facebook. Wala naman ho nakukuha sa isang take lang eh. Tsaga-tsaga talaga. May effort talaga. Kung wala ka pang budget pang marketing, ikaw mismo mag-market ng negosyo mo. Kung mahiyain ka, it's time na hindi ka na magiging mahiyain. Kung hindi ka confident, it's time na kailangan maging confident ka na this time around. Yun ang mga kailangan nating i-consider. Kasi syempre wala namang ibang makakapagpalakas sa negosyo nyo kundi kayo din eh. Para sa mga nag-uumpisa. Importante na dapat confident ka, 'di ba? So mag-Facebook live kayo, mag-TikTok live kayo, benta kayo sa marketplace, lahat ng online platform gamitin nyo po. Wag po muna kayo magre-renta. Lahat 'yan postan ninyo. Hindi sir, nag-post ako walang bumibili. O check mo baka may mali dun sa picture mo. Importante maganda. Pipicturean na nga lang natin yung produkto, dapat gandahan na natin. Bili tayo ng ilaw na tigwa 100 pesos, bili tayo ng mga halaman, bili tayo ng carpet na tigsi 50 pesos. Doon mo ilalagay yung skincare product mo. Lagyan mo ng effort para at least maging attractive siya. Tandaan nyo po, importante po yung nakikita ng tao doon sa produkto ninyo pag pinost ninyo sa social media. Remember, hindi nila mahahawakan yan, hindi nila maaamoy yan, hindi nila mararamdaman ang epekto niyan. So, dapat sa picture maganda para at least nakaka-attract siyang tignan, nakaka-curious siyang tignan. So, may magtatanong po sa inyo. Effort po sa picture. Yan po kasi madalas hindi nabibigyan ng detalye ng mga nag-o-online selling. 'Di ba? Magpi-picture na lang, gulo-gulo pa yung mga karton, hindi pa nakaayos, lukot-lukot. Aba, lagyan natin ng konting effort. Gandahan niyo yung mga picture ninyo. Pag OOTD ninyo, ang gaganda ninyo. Pagka nagma-my day kayo, itsura ninyo ang gaganda. Tapos yung mga paninda ninyo, ang pangit na mga picture. Kailangan maayos yung mga picture, maganda, kaaya-aya siya. Pa-advise naman po, kaliwat kanan po utang ko. Ano po ba dapat kong gawin? Malaking problema to ngayon, yung utang. Ano ba ang pinakamagandang paraan upang makalampas tayo doon sa utang? Number 1 na kailangan nyong gawin is, kailangan nyo pong maghigpit ng bulsa sa pangsarili ninyo. Kasi minsan, kung sino pa yung may utang, kung sino pa yung lubog sa utang, siya pa yung magastos. Nagtataka ka, may kinikita ka naman, pero wala kang maibayad doon sa pinagkakautangan mo, walang sumusobra sa iyo. Bakit? Ang gastos mo kasi. Number 1 po talaga, huwag kayong maging magastos. Lalo na, may mga utang kayo, may mga responsibilidad kayong dapat bayaran. Huwag kayong maging magastos. Magtipid kayo. Balik kayo doon sa old lifestyle ninyo. Pag matipid ka ngayon, may sosobra sa'yo pa konti-konti. Kung hindi mo kayang mabayaran yung dapat na babayaran mo on a monthly basis, kausapin mo yung pinagkakautangan mo na magbabayad ka pero hanggang ganito lang. Yung kaya mo lang talagang ibayad. Kasi pagka nilakihan mo pa yung hulog mo sa kanila, hindi ka na makakasustain. So lalong hindi ka makakabayad. Makipag-usap ka sa kanila. Wag nyo pong tataguan yung pinagkakautangan ninyo. Kasi nung panahon na kailangan nyo sila, nandyan sila para tumulong sa inyo. Para makatawid ka sa buhay. So naging kasangkapan sila kung bakit kahit papaano nakakausad ka ngayon sa buhay mo. Wag po ninyong hindi papansinin yung pinagkakautangan ninyo. Kung lubog ka sa utang, renegotiate lang. Pwede kang gumawa ng flexi plan sa kanila. For example, hulog mo 1,000. Boss, baka naman po pwede. 500 na lang muna ako ngayon. Buwan-buwan. Para at least, yung 500 naman, may naihuhulog ako sa iyo buwan-buwan. Tapos yung 500, kahit papaano, may magamit naman ako pang sarili ko. Ganon. Kakausapin nyo lang. Huwag nyo tataguan. Yung iba ho kasi mali eh. Tinataguan nila yung pinagkakautangan nila eh. Nung kailangan mo ng pera, nandyan sila oh. Tapos tataguan mo. Wag. Renegotiate lang. Pangatlo, maghanap ka ng pwede mong pagkakitaan na mas malaki para mas mabilis kang makabayad. Kung nagtatrabaho ka ngayon, hanap ka ng pwede mong itinda sa trabaho. Hindi sir, nakakahiya eh. Kasi syempre, respetado ako doon sa trabaho. Baka sabihin nila, nagtatrabaho ako, tapos nagninegosyo pa ako doon. Okay lang yun. Okay lang nang sabihin ng tao na madiskarte ka. Okay lang na sabihin ng tao masyado kang negosyante. Okay lang na sabihin ng tao na mukha kang pera. Okay lang yun. As long as, alam mo sa sarili mo, kaya mo ginagawa yun, may responsibilidad ka na dapat mong punan. Yung iba kasi, masyado kayo nagpapadala doon sa sinasabi ng ibang tao eh. Nahihiya ka magbenta. Dahil saan? Dahil nakakahiya, kalalaki kong tao, nag-e-extra ako ng mga ganito. Okay lang yun. Huwag mo intindihin yung sasabihin ng ibang tao, ibang tate, ikaw, makabayad ka ng utang, may ma-sustain lang sa pamilya mo. Kung nagninegosyo ka naman, humanap ka na ng paraan this time around. Paano mo palalakihin
palakihin yung tubo mo, yung kita mo sa negosyo. Open a resellership program, open a franchising program, mag-aral ka ng mga panibagong proseso sa negosyo mo, develop yourself. Yun po yung kasunod na isasuggest ko. I-develop nyo po yung sarili ninyo para makapag-create kayo ng mas malaking kita nang makabayad kayo doon sa pinagkakautangan nyo. You know the best way para makapagbayad ka doon sa pinagkakautangan mo, kailangan lumaki yung kita mo. Wala nang ibang mas magandang paraan doon. Yung hindi mag-a-adjust yung lifestyle mo, pero yung kinikita mo sobrang laki na hindi mo na halos iniintindi, binabayaran mong utang, nababayaran mo na lang siya. So, paano mangyayari yon? Moving forward ka dapat sa buhay. You focus on productivity. Ang mahirap kasi sa maraming tao, kaya hindi kayo makabayad ng utang, unang-una, kaya kayo ini-stress ng pinagkakautangan nyo, kasi wala ka man lang sinasabi, hindi mo na sinasagot yung tawag nila, yung message nila, yung text nila. Sagutin mo, ito lang yung kaya ko. Then, moving forward ka na kagad. Punta ka na kagad dun sa papunta sa unahan, kung ano man yung magiging pag-uusapan ninyo. Ngayon, kung hindi talaga po pwede, hindi mo mababaan yung hulog, hindi talaga kaya, o ano pinakamaganda mong gawin? It's time to make more money, not spend more money. Marami kasi, pag na-stress katwiran, stress eating, stress shopping, stress outing, lahat ng pagkakagastusan mo may kaugnayan sa stress. Minsan hindi na stress yan. Ang tawag dyan, kapritsyo na. Hilig na lang yan. Tapos pag nagpunta sa mga beach, feeling blessed. Pero sa totoo lang, inutang niya lang yun. Lubog sa utang. Ang gulo eh. Hindi ko maintindihan, mga Pilipino, bakit ba ganyan? Ibig sabihin, lalaki lang ang income mo kung focus ka sa negosyo mo, kung focus ka dun sa goal mo, kung focus ka dun sa trabaho mo. O, paano lalaki? Isip ka ng pamamaraan. Tapos, invest. Hindi yung tagal-tagal na natin nagninegosyo hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang assets sa liabilities. Dapat alam nyo na yan. Yung makakadagdag at makakapagpalago sa negosyo nyo, mag-invest ka doon. Marketing, kailangan mo mag-invest. Sa production, makakadagdag ng pagpoproduce ng produkto. Para lumakas yung hanap buhay mo, lumaki yung kinikita mo, hanggang sa hindi mo na namamalayan, bayad na yung pinagkakautangan mo. Sir RDR, ask ko lang po, may business po ako. Hindi ko alam kung need ko na mag-resign sa daily job. Kain na kasi yung oras ng daily job ko. Salamat po. Kung may business po kayo at nasusustinahan nung kita, nung negosyo nyo, na mabubuhay ka kahit tanggalin mo yung pera na sweldo mo ngayon, I suggest mag-resign ka na. Kung kaya, pag nag-resign ka, yung magiging presence mo doon sa negosyo is makakapagbigay ng mas malaki pa doon sa sweldo mo ngayon, mag-resign ka na. Kung magfo-full-time ka doon sa negosyo mo ngayon at kaya mong kitain pag full-time ka na, kahit pagsamahin pa yung kinikita mo ngayon at yung sweldo mo, mag-resign ka na. Kung hindi, I suggest, isipin mo muna, pag nag-focus ako dito, ano yung kaya kong ibigay sa negosyo? Paano ko mapapalaki? Pagka-confident ka na, sigurado ako, pag nag-resign ako, ito na yung magiging impact sa hanap buhay ko. O, that's the time you make that big decision. Mag-resign ka na. Kasi hindi ho pwedeng basta risk taker lang tayo. Dapat calculated yung risk. Makakalculate mo lang yan if doon ka sa data nakafocus. Hindi doon sa nararamdaman mo. Lagi nyo pong tatandaan yan. Ang negosyo po may numbers. At ang negosyo ho may emosyon. Doon tayo lagi sa numero. Huwag tayo papasok doon sa emotional side. Pag doon napunta yung attention mo, maliligaw ka. Magiging emotional ka. Mawawala ka sa diskarte. At pag nawala ka sa diskarte, yun ay kinalulugi ng maraming negosyante. Mos RDR, nagput up ako ng food cart sa amin. Okay lang ba na tabi-tabi sila? Hindi ba mag-aagawan ng sales sa walk-in? Iba-iba naman paninda. May takoyaki, Ilocos empanada, fries. Alam nyo, yung tabi-tabing negosyo na puro pagkain, nakakatulong po yan, complementary yan sa bawat isa. Hindi po yan magtatalo-talo. Kahit tabi-tabi at pare-parehas pa rin po kayo ng produkto, magkakatulungan pa rin po. Kasi naiintindihan ng tao na kung maghahanap ako ng barbecue, pupunta ako dito sa lugar na to, sigurado makakakain ako ng masarap na barbecue. Alam nyo, there's this parang market sa Cebu. Tabi-tabi po yan. Ihawan po ng chicken. Pero pare-parehas silang malakas. Kasi ang alam na tao, pag nagpunta sila doon, yung pinakamasarap na inihaw na manok. Pero kung titignan mo naman, yung inihaw na manok ho nila, is kamukha lang din ho ng lasa ng normal na inihaw na manok. Nakilala yon dahil tabi-tabi sila. Nagkakatulungan po eh. Wala pong iniba rin yan doon sa negosyo din ng family ko po. Yung lola ko nag-umpisa magtinda ng itlog sa palengke. Hanggang sa nagkaroon siya ng maliit na tindahan. Hanggang sa nagkaroon siya ng wholesale. Hanggang sa napalaki niya yung wholesale, yung mga anak niya, minana yung tindahan ng wholesale na itlog. Hanggang sa yung hindi na namin kamag-anak, nagtinda na rin ng itlog. So marami na ho, dikit-dikit na ho yung itlogan dyan sa Blumentritt. Pero nakatulong ho yun kasi yung lahat ng tao na gusto magtinda ng itlog, na nasa palengke, doon sila pumupunta sa Blumentritt, alam nila na maraming itlogan. Wag ho tayong matatakot kung tatabihan tayo ng same na negosyo ng mga katabi natin. As a matter of fact, pag dumami pa nga kayo, baka maging tourist spot pa nga kayo, kagaya nung nangyari sa Cebu, tabi-tabi silang chicken. Complementary po yan. Ang fokusan natin is yung sa sarili natin, yung produkto natin. We make sure na kung may katabi tayo na mga parehas natin na negosyo, we make sure that we stand out. Yung tayo yung talagang tipong titignan ng tao, tayo yung pupuntahan ng tao. Doon ka mag-focus. Instead of lagi mo silang inoobserbahan. Focus ka sa ganun. Paano ko mag-stand out? Ano dapat yung lasa? Ano dapat yung pakiramdam ng customer pag pumasok sila dito sa store ko? Ano dapat yung maramdaman nila o malasahan nila doon sa pagkain ko? Sana nasagot kita. Sir
Idol RDR, nag-start po ako mag-workout ng delivery services. Kumbaga po ay nag-create ako ng page. Tapos po nag-start ako mag-hire ng 3 riders. Tapos po ang ginawa ko, naghahanap ako ng store. Ako din nagma-market sa Facebook pag may order. Tama po ba yun kahit wala akong puhunan? Bali, 70-30 labanan namin ng rider ko. As long as kayo po ay magaling mag-marketing po, magaling kayo magbigay ng customer sa kanila, 70-30, it's fair na po yan. Ngayon po, ganito lang po suggestion ko sa iyo. Okay na i-start yan. Pero since pumasok ka na sa ganyang klase ng sistema ng pagninegosyo, might as well aralin na natin yung sa lugar natin. I-maximize na natin sila lahat. Sipagan nyo, kontratahin nyo na yung mga ibang restaurant, ibang mga nagtitinda dyan, ibang mga nag-ano na kayo ay mag-aalok sa kanila ng mga delivery services. I-maximize nyo lang po yung community ninyo. It's a community business po. Pag naparami nyo po yung customer nyo, malay nyo balang araw, magkaroon kayo ng transportation company or magkaroon kayo ng service-oriented company dahil nag-umpisa kayo sa ganyan. Ang importante kasi dyan yung madidiscover nyo along the way na sistema ng pagninegosyo. May lalabas po dyan na idea or knowledge na po pwede ho talagang mapalaki ninyo balang araw. So, okay yan. Sir RD, ano po masasabi ninyo sa TikTok affiliate marketing? Paano po ba ang tamang pagbenta? Thanks po. Pagdating po sa TikTok affiliate marketing, I have to be honest, hindi ko pa ho siya masyadong chinecheck. Pero yung mga kaibigan ko po, nagti-TikTok affiliate marketing po sila. Basically, nire-repost lang nila yung mga products. Gumagawa sila ng mga contents. Tapos, syempre, binabayaran sila ng brand pag nakabenta po sila. Parang ganun po yan. Hayaan nyo po, aralin ko. Iisa-isahin ko yan para makapagbigay ako sa inyo ng tamang advice pagdating po dyan sa TikTok affiliate marketing. Pero marami pong mga contents ngayon na pwede kayong i-research sa TikTok pati sa YouTube kung paano ba talaga i-utilize yan. Paano po gumawa ng proposal? Event photographer po. Gusto ko po sanang gumawa ng proposal sa businesses para sa social media advertisement. Number 1, ang kailangan mong gawin pagkagagawa ka ng proposal is kailangan nyo pong gumawa ng portfolio ninyo. Mga finished projects, mga nagawa na ninyo dati, di ba, yung experience ninyo. That's first, portfolio. Ano yung mga nagawa mo na? Ano yung mga natapos mo na? Second thing, gumawa kayo ng proposal letter. Ang paggagawa po ng proposal letter dapat po concise and precise. Huwag po kayong gagawa ng proposal letter na ubod ng haba na dinamihan nyo ho yung English. Hindi ho maiintindihan yan. Dati ho, nagpapagawa kami ng mga proposal letter sa mga magagaling na tao. Yung talagang matatalino sila, magaling mag-English, etc. Nagtataka ko, laging decline. Yung pala, pag nag-submit ka ng proposal, na-realize ko lang po ito nung may-ari na ako. Pag nag-submit pala ng proposal sa akin, hindi ko pala binabasa. Ang babasahin ko lang doon kung ano yung mga inclusions tsaka portfolio. Kahit hindi ka magaling mag-English, ang paggawa po ng proposal letter is straight to the point. Hi, I'm ganito, photography, and this is my previous projects. Okay, ito yung mga natapos ko. And we are offering this. We can help your company do this. Lagay mo na, i-enumerate mo na kagad. Lahat ng mga kaya mong gawin, lahat ng mga pupwede mong gawin sa kanila. Diretso na. Tapos pakita mo yung output sa picture. For more details, di ba, pwede kang mag-submit sa kanila ng videos, ng mga pictures through digital. Kaya ka magsasubmit ng proposal is gusto mo makuha yung services mo. So, better ngayon, diretsuhan na. Actually, madalas hindi na masyado yung proposal, diretso na. Messenger na kagad. Kwentuhan, approach nyo lang kagad. Lakasan nyo lang yung loob nyo. Tandaan po ninyo, ito para lumakas po yung loob ninyo na mag-approach sa mga taong gusto nyong lapitan, sa mga business owners na gusto nyong lapitan. Tandaan po ninyo, huwag kayong mahihiya. Bakit? Simple lang. Hindi po sila ang nagpapakain sa inyo. Yun yung kailangan nyo ipasok sa isip nyo. Bakit ka mahihiya? Huwag ka matatakot. Huwag ka ma-intimidate. Whether malaki, maliit na kumpanya, huwag ka ma-intimidate. Kasi hindi naman sila magpapakain sa inyo eh. At ang magpapakain lang sa inyo yung kumpiyansa ninyo sa buhay. Kaya kailangan meron ka nun. So yan, maliwanag yan. Kayo mahihiya, message nyo, approach nyo lang. Ito, dati nagpapagawa pa akong proposal. Ngayon, dinidiretso ko na. Hi bro, hi boss, gano'n na, diretso na kagad. Wala na mga proposal. Importante lang maisubmit ko na. Magkaroon kami ng conversation. Kung hindi ako pansinin, alam nyo, may mga minessage ako, hanggang ngayon hindi ako pinapansin, okay lang. Wala naman ang wala sa akin. Eh paano kung sagutin ako? Kagaya ng si Anthony Robbins. Naglakas loob ako. Nag-email ako sa team nila. Eh hindi ko naman alam sasagutin ako. Tapos, na-busy lang daw. Probably by next year, baka magkaroon ng tsansa na ma-interview ko siya. Isipin nyo, walang proposal yun. Diretsyong message lang yun. Ganun lang, lakasan lang talaga ng loob sa panahon natin ngayon. Huwag po kayong may-intimidate. Dahil at the end of the day, hindi po sila ang nagpapakain sa inyo. Kayo ang magpapakain sa sarili nyo, kaya dapat hindi kayo intimidated. Yun lang ang mindset ko dyan. Boss RDR, may bahay po ako sa looban, ang location namin. Gusto ko po gawing business ito. May sasuggest po kayong business sa akin. Ang business po ngayon, hindi na usapan kung nasa looban ka, nasa labasan ka. Ang business po ngayon, dapat nasa social media ka. Yun ang negosyo. That is the pinakadiretsyong sagot ko po sa inyo. Dapat nasa social media ka. Hindi sir, gusto ko sana magkaroon ng maliit na karinderya. Gusto ko sana magkaroon ng restaurant. Dapat nasa social media ka. Doon mo umpisahan, may mga delivery services naman ngayon eh. I-take advantage po natin yan. Papunta na ho tayo sa digital age. At nasa digital age na po tayo. Kaysa gagastos ka pa sa construction, gagastos ka pa sa tindahan, daliri na lang ang gagamitin ninyo. Po pwede mong mapalaki yan. True boss, walang ibang tutulong sa atin kundi sarili natin.
natin talaga. Alright, so it's 8:46 in the evening. Ayan, shoutout sa inyong lahat, guys. And I hope na nakatulong ako, nakasagot ako ng mga katanungan ninyo. Kung hindi nyo naman nagustuhan ang sagot, okay lang din naman po. At kung nagustuhan nyo naman, sa palagay ninyo nakatulong, kindly give a thumbs up naman dyan. Give a thumbs up naman dyan sa ating comment section para naman po nakakabawas din po ng pagod natin ngayong gabi na to. So with that, maraming salamat po mga boss and God bless sa inyong lahat.